Naghugas ako ng kamay sa sink at nagpunas. Nag-hand sanitizer din ako. Tumingin ako sa salamin at sinuklay ng kamay ang may kahabaang buhok. Fresh pa naman ang beauty ko kaya di na need ng retouch. Lumabas na ako ng restroom para bumalik sa resto. Pero nagkasalubong kami ng isang lalaking palabas naman ng male restroom. Sorry, Anya. It's okay. Nagtinginan kami ng lalaki at ganoon na lang ang pamimulog ng mata ko nang makitang si Irvin pala ang nakabanggaan ko. Ana, sambit niya. Irvin, kamusta na? Nakangiting bati ko. Namiss ko siya. Nahihiyang ngumiti siya. Ayos lang Ana. Ikaw, ayos lang din. Ngumuso ako. Pero hindi ka na bumalik sa bahay ha. Hindi ka nagre-reply sa mga chat ko yun pala may bago kang account tapos di mo naman ako finollow at naka-private ka pa. Gusto kong magtampo sa'yo pero baka may iba kang dahilan. I'm really sorry Ana. Mukhang sincere naman siya sa paghingi ng sorry. Ano ba kasing nangyari? May problema ka ba? Bumuntong hininga siya at tumingin sa paligid. Huwag natin dito pag-usapan. Sa ibang lugar natin pag-usapan. Okay, sa isang coffee shop kami pumunta ni Irvin. Tinext ko si Jorlene para sabihing matatagalan akong bumalik sa resto dahil may nakasalubong akong kakilala. I'm really sorry talaga Ana, wala naman talaga akong balak na i-ghosting ka eh. Kaya lang, pinagbataan ako ni Sir Matt. Namilog ang mata ko. Pinagbantaan ka ni Matt. Tumango siya at dinampot ang tasa ng kape at humigop. Umawang naman ang labi ko at hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Hindi nga, totoo. Pinagbantaan ka niya. Hindi ako nagsisinungaling Ana. Pinagbantaan niya ako na sisirain ang career ko kapag hindi kita nilayuan. Natakot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Mayaman siya, maraming pera at koneksyon. Langgam lang ako para sa kanya na pwedeng-pwede niyang tirisin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa sinabi niya. Nabigla ako. Nagtatanong ang isip ko kung bakit yun nagawa ni Matt. Ganon ba niya ako kagusto? Ganon siya kapatay na patay sa akin. Pero kahit na, mali pa rin ang ginawa niyang pagbabante kay Irvin. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Pero balita ko kayo na. Congrats! Mukhang masaya ka naman sa kanya. Aniya at tipid na ngumiti. Hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. May parte sa loob ko na guilty pero wala naman akong kasalanan. Hindi ko alam ang ginawa na yun ni Matt. Kokomprontahin ko siya at tatanungin kung bakit niya ginawa yun. Humingi na lang ako pasensya kay Irvin para kay Matt. Ako na ang nahihiya sa ginawa ng nobyo ko. Bumuntong hininga ako habang paulit-ulit na pinapanood sa laptop ang kuha ng Stevie sa bahay ko. Partikular sa balcony ng kwartong nilaan ko kay Ana ng gabing yun. Paulit-ulit kong pinanood ang kuha nun. Isang lalaking naka-overall na black ang pumasok sa likurang bahagi ng bahay ko. Mabilis ang mga kilos niya at kalkulado. Hindi pagnanakaw ang pakay niya sa bahay ko. May iba siyang pakay. Ako ang pakay niya. Malamang isa siya sa mga tauhan ni Uncle. Alam niya na may mga nakakalat na Stevie sa bahay ko pero malakas ang loob niya dahil hindi siya makikilala. Natatakpan ang buo niyang katawan maliban lang sa mata. May nakabukol din sa kanyang tagiliran na halatang isa yung baril. Mabuti na lang talaga at lumabas ng kwartong iyon si Ana. Kahit hindi basta-basta mapapasok ang kwartong yun ay di pa rin ako makakasiguro. Nagpadagdag na ako ng lock sa buong bahay at nagpalit na rin ako ng bagong security dahil pumalpak ang mga nauna. Naging kampante sila ng gabing yun kaya may nakalusot. Tumunog ang cellphone ko na nasa tabi ng laptop. Kumunat ang noo ko dahil hindi ko kilala ang numerong nakarehistro. Walang ibang nakakaalam ng numero ko kundi mga kaibigan ko lang at ilang kakilala. Dinampot ko ang cellphone at sinagot ang tawag. Hello, who's this? Tanong ko sa kabilang linya. Isang pamilyar na tawa ng lalaki ang narinig ko sa kaibilang linya. Tumiimbagang ako. Uncle, lalong lumakas ang tawa niya sa kabilang linya. Para na siyang nababaliw. Ito ang unang beses na tumawag siya sa akin. Hello my dear pamangkin. Bumuntong hininga ko at sumandal sa backrest ng swivel chair. Bigla kayong napatawag uncle. Mukhang na-miss nyo ko ah. Nawala ang tawa sa kabilang linya at namayani ang katahimikan ng ilang sandali. Alam mo kung bakit ako tumawag? You son of a bitch. Sinunog nyo ni Dan ang rest house ko sa Batangas. Ngumisi ako nang naging galit ang boses niya. Inaasahan ko nang tatawag siya isa sa mga araw na ito.
Gaya ng sabi ni Dan. Mabigat na bintang yan, uncle. Pwedeng ko kayong kasuhan. Patong-patong na ang kaso nyo. Malutong siyang nagmura sa kabilang linya. Wala nang ibang gagawa nun kundi kayong dalawa lang ni Dan. Are you sure, uncle? Hindi lang naman kami ni Dan ang kaaway mo, marami pang iba. Binuntutan ko ng mahinang tawa ang sinabi para lalo siyang menace. Kayong dalawa lang ang maglalakas loob na gawin yun kaya huwag mo kong ginagago. Kung kami man ang gumawa niyan, deserve nyo naman. Nakalimutan nyo na ba ang ginawa nyo sa amin ni Dan 10 taon na ang nakakaraan? Muli itong tumawa sa kabilang linya. Syempre hindi ko makakalimutan yon. Ang sarap kayang panoorin na natutupok ang rest house habang nasa loob kayong dalawang magpinsan. Sayang nga at hindi kayo nasama mang matupok. Tumiimbagang ako sa sinabi ni uncle. Hinuyam ko ang kamao. Kung nandito lang siya sa harapan ko ay binasag ko ang mukha niya at binalian siya ng buto saka ko siya ihahagi sa piitan. Hindi nyo ako kaya Matthew. Hindi nyo ako mahuhuli. Kayong dalawang magpinsan, ang pupulbyusan ko hanggang sa mawala na kayo sa mundong ito at makuha ko na ang lahat ng akin. Binaba ko na ang cellphone ng patayan na niya ako ng linya. Pinindot ko ang laptop na nakakonekta sa cellphone ko para matrace kung nasa ang lugar si uncle sa pamamagitan ng tawag niya. Nasa Batangas siya, pero siguradong aalis din siya doon at magtatago na naman sa ibang lugar. Pero kahit saan siya magtago, madali na lang namin siyang natutunton. May hinala na rin kami kung sinong politiko ang sumusuporta sa kanya. Sir, nandito po si Ma'am Ana. Nag-angat ako ng tingin. Sumalubong sa akin ang magandang mukha ni Ana na walang ngiti. Babe, why are you here? Tumayo ako at nilapitan siya sabay hapit sa kanyang bewang at halik sa kanyang sentido. Sinenyasan ko si Jamil na iwan na niya kami. Can we talk? Ani Ana na seryoso ang mukha. Ngayon ko lang nakita na ganito kaseryoso ang kanyang mukha. Sure. Giniya ko na siya papunta sa couch at tabi kaming naupo. You want juice? Coffee? Magpapatimpla ako kay Jamil. Hindi na. Kakameryenda ko lang sa mall. Oh, sino ang kasama mo? Nag-text siya sa akin kanina na pupunta siya ng mall. Mag-friends ko. Si Jolene, Ivana, Miriam at Ruby. Marahan akong tumango. I see. Tinaas ko ang isang kamay at hinawi ang hibla ng kanyang buhok at inipit sa likod ng kanyang tenga. Wala pa rin siyang ngiti sa akin. Nakakapanibago. Ni hindi nga siya yamakap sa akin kanina pagkakita sa akin na lagi niyang ginagawa. Ang mata niya ay matiim pa ang tingin sa akin na parang inuusig ako. May nagawa ba akong kasalanan? At alam mo ba kung sino pa ang nakita ko doon? Who? Si Irvin. Natigilan ako sa sinabi niya. Nagkita kayo ni Irvin? Yes, at nag-usap kami. Sinabi niya sa akin lahat. Saglit na namayani ang katahimikan sa aming dalawa. Totoo ba na pinagbantaan mo siya para layuan niya ako? Matiim akong nakatingin kay Matt habang hinihintay ko ang sagot niya. Pagkatapos naming mag-usap ni Irvin sa mall ay dito na ako dumiretso sa office niya. Tinawagan ko na lang si Jorlena at nagpaalam para hindi na nila ako hintayin. Gusto kong malaman kung bakit yun ginawa ni Matt. Anong dahilan niya? Alam kong istrikto siyang tao at seryoso lagi sa buhay. Pero hindi ko inisip na magagawa niyang magbanta, manakot sa isang tao. Is it true? Nag-iwas siya ng tingin at bumuntong hininga saka tumayo. Bumagsak ang balikat ko. So totoo nga. I'm so disappointed. Pero gusto kong malaman ang dahilan niya, baka mali lang ako ng pagkakaintindi. Yeah, it's true. Pinagbantaan ko siya. Sambit niya. Umikot ang mata ko. Kaya naman pala di na siya bumalik sa bahay at hindi na nagre-reply sa mga chat ko. Kunot noong bumaling siya sa akin. Siya'y na-chat mo pa rin siya. May tono ng pagkadisgusto ang boses niya. Oo, noong hindi pa kita sinasagot. Isa pa bukod sa manliligaw ay kaibigan ko rin siya. So why did you do that nga? Ganon ka na baka patay na patay sa akin? Yes. Diretsahan niyang sagot. Saglit naman akong natigilan kasabay ng pagkislot ng aking puso. Natunaw na rin ang inis na nararamdaman ko sa kanya. Hindi. Mali Ana. Huwag kang marupok. Hindi maganda ang ginawa ng nobyo mong nunukan ng gwapo, macho at masarap. Dapat mo siyang pagsabihan. Nagtaas noo ako at tumayo. Humakbang ako palapit sa kanya at humalukip-kap. Tinarayan ko. Pero mali ang ginawa mo Matt.
Dapat matuto kang lumaban ng patas. Hindi yung magbabante ka. Tumingin siya sa akin. Ano pang sabi niya sa'yo? Tumaas ang kilay ko. Yun nga, pinagbantaan mo raw siya. Sisirain mo raw ang career niya kapag hindi niya ako nilayuan. You're so mean. Inikutan ko siya ng matasabay nguso. Mean na kung mean. Ganon talaga sa isang competition. Kailangan mong hanapin ang kahinaan ng kalaban mo para matalo siya. Pero hindi pa rin kasi tama ang ginawa mo, Habibi Matt. Kunwaring nagsusungit na sabi ko. Pero tumaas ang gilid ng kanyang labi. Yun lang ba ang sinabi niya sa'yo? Oo, bakit may iba ka pa bang ginawa? Tinaasan ko siya ng kilay. Yes. Sumanghap ako at namilog ang mata. Ano, di mo naman siya binugbog, di ba? Of course not. Kung binugbog ko siya edi hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakalakad. Ngumuso ako. Yabang ni Habibi. Kung sa bagay sa laki ng katawan niya posible talaga yun. Pero ang importante hindi niya sinaktan si Irvin dahil kawawa naman yung tao. E ano pang ibang ginawa mo? Bumuntong hininga siya at naging seryoso muli ang bukas ng mukha. Pinaimbestigahan ko siya. Gusto kong malaman kung talagang seryoso siya sa'yo. Saglit siyang di nagsalita. And, seryoso nga siya na maging kayo para mapagtakpan niya ang tunay niyang pagkatao. Kumunot ang noo ko. What do you mean? He is gay, Ana. May boyfriend siya at sinisekreto niya yon sa lahat lalo na sa pamilya niya. At para pagtakpan ang tunay na pagkatao niya niligawan kanya para maging girlfriend. Nang sa ganon walang maghinala sa pagkatao niya. Umawang ang labi ko sa revelasyon niya. Totoo ba yang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Ilang beses siyang nakita ng impormante ko na pumupunta sa isang condo unit. Doon nakatira ang secret boyfriend niya, nakatrabaho niya rin. Minsan nag-o-overnight siya doon. Parang di ako makapaniwala sa sinabi niya. Parang imposible. Baka naman best friend lang niya yon. Malisyoso lang yung impormante mo. Mariing naglapat ang labi niya. Humakbang siya palapit sa kanyang office table at dinampot ang cellphone. May pinindot-pindot siya doon at lumapit sa akin. Here, check this. Inabot niya sa akin ang cellphone. Kinuha ko naman yun. Tumambad sa akin ang isang picture ng dalawang lalaki. Yung isa ay si Irvin na matamis ang ngiti sa labi habang kaakbay ang isang chinito at maputing lalaki. Magkadikit ang mukha nila sa larawan at bakas ang saya sa mga ngiti. May ibang picture pa yan. Sinwipe ko ang screen. Magkasama pa rin sila sa ibang picture. May magkahawak ang kamay at magkayakap. Sobrang sweet. Mas sweet pa sila sa amin ni Habibi. Ang huling tatlong picture ay stolen shot naman kung saan nagkikis ang dalawa. Confirm nga, Bekimon si Irvin. Binalik ko sa kanya ang cellphone. Naniniwala ka na? Marahan akong tumango at bumalik sa pagkakaupo. Mahirap paniwalaan pero may ebidensya. Kaya pala parang medyo malambot siyang kumilos at sobrang baniduso na parang takot sa dumi. Na-disappoint naman ako kay Irvin. Naiinis ako sa kanya. Pinagmukha niya akong tanga. Kung nagkataon na sinagot ko siya, panakip butas lang pala niya ako. Gagang yun. Kapag nakita ko siya bubunutin ko isa-isa pilik mata niya. Tumabi ng upo sa akin si Matt. So ano, galit ka pa rin sa akin? Nakangusong lumingon ako sa kanya. Hindi naman ako galit sa'yo. Tumaas ang sulok ng labi niya. Really ha? Kaya pala hanggang ngayon di mo kung iningitian at hindi mo rin ako niyakap kanina. Nang haba lalo ang nguso ko. Hindi naman talaga ako galit. Naiinis lang. Parang ganun na rin yun. Umismid siya. Kita mo ta. Nagsusungit na naman. Kala mo ikaw lang marunong magsungit ha. Pero mali pa rin yung ginawa mo kay Irvin. Hindi mo pa rin dapat siya pinagbantaan. Mas mali ang ginawa niya. Pinuprotektahan lang kita. Wala na. Lusaw na ako. Yamakap ako sa braso niya at dinaikit ang pisngi. Sorry na Habibi ko, di na ako inis. Lamang ko. Tumingin siya sa akin at wala pa ring ngiti. Mukhang siya naman ang inis ngayon. O ito, niyayakap na kita. Ano pang gusto mo? Tumaas ang kilay niya. Gagawin mo kung anong gusto ko. Ngumuso ako at tumango. Sit on my lap. Saglit akong natigilan. Umupo daw ako sa kandangan niya. Madali lang pala eh. Tumayo ako at umupo sa kandangan maya patagilid. Hindi ganyan. Pinahihit niya ang katawan ko paarap sa kanya. Nakaupo na ako ngayon paarap sa kanya habang hawak niya ang balakang ko. Magkahiwalay ang dalawang hita ko. Nag-init ang pisngi ko.
Ang awkward ng posisyon namin. Pang Viva Max. Anong gagawin natin? Ganito lang tayo. Pilyo siyang ngumiti at naging mapunggay ang mga mata. Kiss me babe. Malambing na anes niya. Napalunok ako at kumagat labi. Lumangvan ako sa sasaradong pinto. Baka pumasok si Jamil. Hindi siya basta pumapasok. Kumakatok muna siya o kaya tatawag sa intercom. Pagkasabi niya noon ay agad ko na siyang hinalikan. Wala naman palang problema eh. Mapusok at mainit ang halik na pinagsasaluhan namin ni Matt. Malikot ang galaw ng aming labi, na may kasama pang tunog. Pero hinahayaan niya ako na daminahanan siya. Kaya mas lalo pang nag-init ang aking katawang kanina pa nag-iinit. Hinawakan ko ang kanyang mukha at mariin siyang hinahalikan. Ramdam ko naman ang kamay niyang humahagod sa aking hita at pumipisil sa aking balakang at puwitan. I want you babe. Anas niya nang maghiwalay ang labi namin. Tila nag-aapoy ang kislap ng kanyang mga mata. I want him too. Pero nandito kami sa loob ng opisina niya. I want you to but not here, baka mahuli tayo ni Jamil. Nag-aalalang sabi ko. Akong bahala. Tumayo siya buhat ako. Iniyakap ko ang mga braso sa kanyang batok at pinaikot, ang mga binti sa kanyang balakang. Naglakad siya palapit sa kanyang desk at pinindot ang intercom. Jamil, I reschedule mo ang meeting ko. I'm busy at ayoko ng istorbo. Maliwanag. Yes sir. Nag-init lalo ang pisngi ko sa sinabi niya kay Jamil. Pero kasabay nun ang pag-usbong ng excitement sa dibdib ko. May dinampot siyang maliit na remote control at pinindot yun. Nagsara ang lahat ng blinds sa floor to ceiling na salaming dingding kaya dumilim sa loob ng opisina. Pero kasabay naman nun ay ang pagbukas ng ilaw sa chandelier kaya bumaha naman ang liwanag. Tact. Lights on pala ang trip ni Habibi. Muli akong dinala ni Matt sa malapad niyang couch at hinigal niya ako doon sabay seal sa akin ng halik. Sobrang bilis ng pangyayari. Isang iglap lang ay hubad na ako sa couch habang umuungol dahil pinapapak na niya ang kifi kong basang-basa na. I love you Ana.